Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad na nagngangalang Hunter Patch Adams, na nakaupo sa isang bus habang malalim na nag-iisip. Sa isang punto ng kanyang buhay, naramdaman ni Patch na siya ay maliit, walang silbi, at pagod na sa tinatawag na paglalakbay ng buhay. Nagkaroon siya ng mga kaisipang magpakamatay at sa huli ay kusang nagpa-admit sa psychiatric ward ng Fairfax Hospital. Pagdating pa lamang niya, nakilala na agad ni Patch ang iba't ibang pasyente. Naroon ang isang matandang lalaki na laging nagtataas ng kamay at nagtatanong kung ilan ang daliri na nakikita ng mga tao. Nagagalit ito ng husto kapag tama ang sagot nila, na para bang may inaasahan itong ibang sagot. Nariyan din ang kanyang kasama sa silid, si Rudy, na palaging natatakot sa mga imahinaryong ardilya. Samantala, tila ang paraan ng paggamot ng ospital ay mas nakatuon sa pagbibigay ng gamot kaysa sa pagtukoy sa ugat ng problema. Makikita ito nang sabihin ni Patch sa psychologist ng institusyon ang tungkol sa kanyang trauma noong kabataan na dulot ng pagkamatay ng kanyang ama. Bagamat nagbukas siya ng damdamin, mas pinagtutuunan ng psychologist ang pagsusulat ng mga tala kaysa sa aktwal na pakikinig sa pasyente. Unti-unting napagtanto ni Patch na hindi niya makukuha rito ang tulong na kailangan niya. Kaya't nagpa siyang kumilos para sa sarili niyang paraan. Nagsimula siyang magpatawa sa mga pasyente, kahit na nangangahulugan ito ng paggawa ng biro tungkol sa kanilang kalagayan sa pag-iisip. Lumapit din siya sa matandang lalaki na palaging nagtatanong kung ilan ang daliri na nakikita ng iba. Napag-alaman niyang ang matanda ay si Arthur Mendelsohn, isang mahusay na inventor na kusang nagpa-admit sa institusyon ilang taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng pag-uusap sina Patch at Arthur, kung saan tinuruan siya ng huli na tingnan ang mga problema sa ibang perspektibo kinagabihan. Bumalik si Patch sa kanyang silid at nakita si Rudy na muling nagkakaroon ng delusyon. Gusto nitong pumunta sa banyo ngunit iniisip na may dandaang ardilya na gustong sumalakay sa kanya. Dahil na-inspire sa naunang pag-uusap nila ni Arthur, nagkaroon ng magandang ideya si Patch upang tulungan ang kanyang kasama. Nagkunwari siyang nasa isang battlefield sila at nakikipaglaban sa isang hukbo ng mga ardilya. Ang kanilang misyon ay makarating sa banyo kung saan hindi sila masusundan ng mga imahinaryong kalaban. Matapos ang ilang sandali ng paglalaro, matagumpay niyang nadala si Rudy sa banyo. Ilang araw ang lumipas. Napagpasyahan ni Patch na sapat na ang pananatili niya sa institusyong ito. Sa loob ng ilang taon, nagpalipat-lipat siya ng trabaho, palaging pakiramdam na hindi siya nababagay kahit saan. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya kung ano ang nais niyang gawin. Tulungan ang mga pasyenteng may iba't ibang uri ng problema. 2 taon ang lumipas. Nag-enroll si Patch sa Virginia Medical University at naging pinakamatandang first-year student doon. Ang kanyang kasamahan sa dorm ay si Mitch Roman, isang mahusay na prodigy na masyadong nakatuon sa pagiging isang magaling na doktor. Sa unang pagkikita pa lamang nila, malinaw na hindi nagustuhan ni Mitch ang tila kakulangan ng kaseryosohan ni Patch. Sa unang araw ng klase, sinalubong ng principal ng universidad na si Dr. Walcott ang mga estudyante sa pamamagitan ng isang nakakatakot na talumpati. Sinabi niyang ang mga doktor ay mga taong may emosyon tulad ng takot at pagod, na maaaring magdulot sa kanila ng maling desisyon sa mga kritikal na pagkakataon. Kaya't ipinangako niyang aalisin ang pagkatao ng bawat estudyante upang maging perpektong doktor sila. Lahat sa klase ay tila humanga sa talumpati maliban kay Patch. Naabala sa pagtingin sa kanyang kaklaseng maganda, si Karen. Sa oras ng break, sinubukan niyang ipakilala ang sarili kay Karen, ngunit tumanggi itong bumati man lang. Sinasabing narito siya upang mag-aral at hindi para makipagkaibigan. Tinanggap ni Patch ang pagtanggi ng may humor at agad na naging kaibigan ang isang nerdy na kaklase na si Truman Schiff. Nagkaroon ng dalawa ng maikling pag-uusap tungkol sa talumpati ng principal. Sa kabila ng kanilang magkaibang paraan ng pagpapahayag, pareho nilang hindi nagustuhan ang ideya na ang mga doktor ay kailangang maging walang pakiramdam na parang makina at hindi mga taong may malasakit. Bukod dito, nais din ni Patch na magtrabaho ng malapitan sa mga pasyente sa halip na matuto lamang sa pagbabasa ng mga libro. Alam niyang bilang isang first-year student, hindi siya pinapayagang mag-ikot sa mga ward. Sa kabila nito, kinuha niya ang isang puting coat at sumama ng palihim sa grupo ng mga third-year students na mayroong hospital round. Doon niya nakita kung paano tinatawag ng mga doktor ang mga pasyente batay lamang sa kanilang mga sakit. Tinatanggal nito ang anumang koneksyon sa tao at ginagawang parang mga katawan lamang na kailangang gamutin ang mga pasyente. Nakipag-usap din si Patch sa ilang senior nurses na nagbabala sa kanya na huwag pumunta sa room 305. Ang silid na ito ay kinaroroonan ni G. Adams, na may terminal pancreatic cancer. Pagkatapos nito, nagtungo si Patch sa pediatric ward kung saan nakita niya ang maraming batang tahimik na nakahiga sa kanilang mga kama. Marami sa kanila ang may ahit na ulo, indikasyon na sila ay dumaranas ng uri ng kanser. Nakita niya ang malulungkot nilang mga mukha at nagpasya siyang pasayahin sila. Kumuha siya ng isang pipette bulb sa malapit at inilagay ito sa kanyang ilong, na nagmukha siyang isang clown. Unti-unting natuwa ang mga bata sa kanyang kalokohan. Maya-maya ay napuno ng tawanan ang buong silid, dahilan upang tingnan ng isang nurse kung ano ang nangyayari. Naabutan niya si Patch na nagpapatawa sa mga pasyente at ipinatawag siya sa opisina ng principal. Sa opisina, pinaalalahanan siya ni Dr.
Walcott na ang mga first-year students ay hindi dapat makipag-ugnayan sa mga pasyente. Sinubukan ni Patch na ipaliwanag ang kanyang pananaw, ngunit mariing sinabi ng principal na siya ang gumagawa ng mga patakaran. Malinaw na hindi gusto ni Dr. Walcott si Patch. Samantala, patuloy na nagiging abala si Patch sa mata ng kanyang mga kaklase. Ito ang dahilan kung bakit higit pang namumuhi sa kanya si Mitch, habang si Karen naman ay tumanggi pang makipag-aral kasama niya. Ngunit tila hindi ito alintana ni Patch. Nais pa rin niyang magpatawa at magbigay saya. Unti-unting nagiging paborito si Patch ng mga nurse at ng iba't ibang pasyente sa ospital. Ilang araw ang lumipas. Inilabas ang resulta ng unang semester. Hinanap ni Karen ang kanyang pangalan sa listahan at nalaman niyang nakakuha siya ng 79 na percentile. Sa kanyang pagkabigla, si Patch, na inakala niyang walang alam, ay pumangalawa sa buong klase na may 78 percentile. Lubos itong nagbago ng kanyang pananaw, at sa unang pagkakataon, kinausap niya si Patch. Ngayon, wala na ang kanyang galit, at napagtanto niyang mabuting tao pala si Patch. Nilagyan pa siya nito ng puppet bulb sa kanyang ilong at sa wakas ay napatawa siya. Kinagabihan, bumisita sina Patch, Karen, at Truman sa geriatric ward ng ospital. Pinangiti nila ang isang matandang lalaki sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga lobo gamit ang isang laruan na baril. Nagpasalamat ang matanda at sinabing gusto niyang muling mag-safari bago siya pumanaw. Isa pang pasyente, isang matandang babae, ang nagsabing matagal na niyang pinapangarap na lumangoy sa isang pool na puno ng spaghetti. Ginugol ng mga pasyente ang gabi sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga hiling at alaala noong kabataan. Pagkatapos ng pagbisitang yon, bumalik ang tatlo sa kanilang dorm. Maagang umalis si Truman. Naiwan sina Patch at Karen na mag-isa. Sinamantala ni Patch ang pagkakataon at inamin kay Karen na may gusto siya rito. Bagamat hindi tugma ang damdamin ni Karen, hindi rin siya tahasang tumanggi. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na pinapasaya ni Patch ang mga pasyente sa ospital sa pamamagitan ng kanyang mga biro at kalokohan. Pinuntahan niya ang room 305 kung saan naroon si G. Adams, ang pasyenteng may terminal cancer. Inawit ni Patch ang "Feeling Good" ni Nina Simone upang subukang pasiglahin ang kanyang damdamin. Sa kasamaang palad, hinayla ni G. Adams ang kwelyo ng coat ni Patch at sinabihan siyang lumabas sa kanyang silid. Hindi natapos ang kamalasan ni Patch, dahil agad siyang kinausap ni Dr. Walcott, na muling pinaalala ang patakarang bawal ang mga first-year students sa ospital. Sinabi rin itong may nagtaas ng hinala na maaaring nandaya si Patch sa unang semester. Galit na bumalik si Patch sa kanyang dorm at hinarap si Mitch. Alam niyang ang kasama niya sa kwarto ang nagsumbong sa dean. Inamin ito ni Mitch at ipinagpatuloy pa ang akusasyon. Halatang naiinggit siya kay Patch dahil mas mataas ang nakukuha nitong marka kahit mas matindi ang pagsisikap ni Mitch. Sinabi ni Mitch na kailangang maging profesional, at minsan pa nga ay masungit, upang maging mahusay na doktor. Tumugon si Patch ng kalmado at sinabing bata pa si Mitch, kaya iniisip nitong kailangang maging suplado upang magtagumpay. Sa kabila ng mga babala ng principal, patuloy na bumisita si Patch sa ospital sa kanyang libreng oras. Minsan pa niyang pinuntahan ang room 305 at napatawa si G. Adams gamit ang serye ng magagandang biro. Labis na ikinatuwa ng mga nurse na makitang tumatawa si G. Adams, na dati ay palaging iritado. Ilang araw ang lumipas, inanunsyo ni Dr. Walcott na magkakaroon ng seminar para sa Fellowship of the American College of Gynecologists ang universidad. Pinili niya si Patch upang pamunuan ng welcome committee at binigyan siya ng tungkuling salubungin ang mga kilalang panauhin. Nang dumating ang araw ng seminar, nagulat sina Dr. Walcott at ang kanyang mga bisita sa mainit na pagtanggap na kanilang natanggap. Naglagay si Patch ng isang higanteng pares ng papel na binti sa magkabilang panig ng pintuan ng conference hall. Mukha itong babae na nakahiga ng paarap at nakabuka ang mga binti. Kung hindi pa yon sapat, may isang mapagbirong banner sa ibabaw ng pintuan na may nakasulat na "Welcome Gynos" at "Your Cervix." Hindi natuwa si Dr. Walcott sa remark na ito at kalaunan ay pinalayas niya si Patch mula sa universidad. Gayunpaman, ibinalik agad si Patch ng Dean of Medicine na si Dr. J.P. Anderson. Tiyak na ang hindi tradisyonal na pamamaraan ni Patch ay nakatulong sa pisikal at mental na kalusugan ng kanyang mga pasyente. Ngunit pinayuhan pa rin siya ni Anderson na huwag masyadong magpunta sa ospital at iwasang galitin ang kanyang mga nakatataas. Sa kasamaang palad, nagpatuloy ang roller coaster na araw ni Patch na may parehong mabuti at masamang balita. Una, ibinunyag niya kay Karen ang kanyang mga nakaraang mental na pakikibaka. Tinanggap siya nito kung ano siya, at naghalikan silang dalawa. Gayunpaman, nang magtungo si Patch sa ospital sa gabi, nalaman niyang labis na naghihirap si G. Adams. Agad siyang tumakbo sa room 305 kung saan hiling ni G. Adams na kantahin ni Patch ang "Feeling Good" ni Nina Simone. Sinunod ito ni Patch. Ngunit bago niya matapos ang kanta, pumanaw si G. Adams. Habang palabas si Patch,
Lubos na nalulungkot, nakita niya ang isang babaeng umiiyak at sumisigaw sa reception. Pinapapirma siya ng form bago ma-admit ang kanyang labis na may sakit na anak. Matapos masaksihan ang napakaraming pagdurusa sa universidad, nagpasya si Patch na tulungan ang mga nangangailangan sa sarili niyang paraan. Binili niya ang 105 ektarya ng lupa sa West Virginia sa tulong ni Arthur Mendelson. Inihanda niya ito upang magtayo ng isang hindi tradisyonal na klinika na tinawag na Gesenheit Institute, kung saan balak niyang gamutin ang mga pasyente ng walang insurance. Hinimok ni Patch sina Karen, Truman, at iba pang kaibigan na tumulong sa pag-renovate ng isang lumang cottage para gawing klinika. Nakabatay ito sa pilosopiya ng pagpapagaling sa mga pasyente gamit ang humor at malasakit. Matapos ang ilang linggo ng pagsisikap, binuksan na ng Gesenheit Institute ang mga pintuan nito para sa lahat ng uri ng pasyente. Isa sa mga ito ay si Lawrence Silver, anak ng isang lokal na negosyante. Alam ni Karen na nakita na si Lawrence sa ospital ng universidad, na may problema siya sa mentalidad at madalas na sinasaktan ang sarili. Ibinahagi niya kay Patch na nakakaramdam siya ng masamang vibes mula kay Lawrence. Ngunit sinabi ni Patch na ipakita ang habag sa pasyente at magiging maayos din ang lahat. Matapos ang nakakapagod na araw sa bagong klinika, nag-usap sina Patch at Karen. Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Karen na nakaranas siya ng pisikal na abuso noong bata pa siya. Lubos itong ikinabigla ni Patch at napaluha siya sa revelasyong ito. Pinakalma niya si Karen at tiniyak na malalampasan niya ang sakit sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Magkasama silang natulog sa iisang kama ng gabing yon. Kinabukasan, ibinalita ni Truman sa dalawa na nauubos na ang kanilang supply ng gamot. Nagpasya si Patch na bumalik sa universidad upang kumuha ng gamot ng palihim hanggang makahanap sila ng mas maayos na solusyon. Habang wala siya, nakatanggap si Karen ng tawag mula kay Lawrence na nagsasabing kailangan niya ng makakausap. Bagamat natatakot na puntahan ito ng mag-isa, nagpasya siyang pumunta dahil nais niyang tumulong sa pasyente sa abot ng kanyang makakaya. Pagdating ni Karen sa mansyon ni Lawrence, labis siyang namangha sa laki nito. Ngunit si Lawrence ay may kakaibang itsura, parang wala sa sarili. Noong una, magalang siyang nakipag-usap kay Karen, ngunit bigla siyang nagbago. Sa isang nakakagulat na pangyayari, binaril ni Lawrence si Karen gamit ang kanyang shotgun. Pagkatapos nito, nagpakamatay si Lawrence sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo. Ilang oras pagkatapos, umabot ang balita kay Patch na nasa universidad pa. Labis siyang nagdalamhati at bumagsak ang lahat ng kanyang paniniwala. Sinisi niya ang sarili sa pagkamatay ni Karen. Nabinalaan siya tungkol kay Lawrence ngunit pinilit niya itong tulungan ang pasyente. Sa labis na kalungkutan, umakyat si Patch sa isang bangin sa West Virginia at nag-isip na wakasan ang kanyang buhay. Nagtanong siya sa Diyos kung bakit nangyari ang mga trahedyang ito. Bigla, may dama po sa kanyang medical bag, isang paru-paro na agad lumipad palayo. Naalala ni Patch ang isang pag-uusap nila ni Karen kung saan sinabi nitong para siyang isang uod na balang araw ay magiging isang paru-paro. Tinuring ni Patch ito bilang isang banal na senyales at nagpasya siyang huwag tapusin ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, bumalik si Patch sa universidad, determinado ng tulungan ng mga pasyente bilang pag-alala kay Karen. Gayunpaman, nalaman ni Dr. Walcott ang tungkol sa Gesenheit Institute, na walang lisensya ang mga manggagawa. Ginamit ito ni Walcott bilang dahilan upang muling paalisan si Patch. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Mitch upang tulungan siya, na iminungkahing iapila niya ang kanyang kaso sa State Medical Board. Ilang araw ang lumipas, isang malaking delegasyon, na pinamunuan ni Dr. J.P. Anderson, ang nakinig sa kaso ni Patch. Inamin niyang nagbukas siya ng klinika ngunit nilinaw niyang hindi sila nag-aalok ng serbisyong medikal. Ang kanilang klinika ay lugar para sa mga may sakit upang makapag-usap tungkol sa kanilang mga problema at umuwi ng magaan ang loob. Hinimok niya ang mga estudyante ng medisina na tratuhin ang mga pasyente ng may dignidad at humor. Dahil sa kanyang masidhing talumpati, mabuting pakikitungo sa mga pasyente, at mataas na grado, pinahintulutan ng board na makapagtapos si Patch. Sa huling eksena ng pelikula, natanggap ni Patch ang kanyang diploma, ngunit sa kanyang nakakatawang estilo, yumuko siya sa mga propesor at audience, na nagbunyag na wala siyang saplot sa ilalim ng kanyang toga.